Ayan na, mega mega loud shoutout. Good morning, good afternoon, good evening guys. Nandito tayo sa may Dolomite Sand Beach, Manila Bay para sa isang clean up drive kasama po si Ma'am Mara Tamundong. At pagkatapos na nito guys, tanungin natin siya kung ano ang kanyang opinion or masasabi sa mga issue regarding sa ating bansa. Hali kayo guys sa isang napaka-interesting na topic. Let's go! So magandang umaga po sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa area ng Maynila. Nandito po tayo sa Dolomite Beach. Actually, nandito po kami for clean up drive operation para mapanatili yung kalinisan po dito sa ating kapaligiran. Kasi mahalaga na mapanatili natin siyang malinis dahil unang-una ito ay magiging isa sa atraksyon dito sa Maynila na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan para dun sa mga gustong mamasyal at gusto magkaroon ng sightseeing dito sa Maynila. Actually, nung bata pa lamang ako talagang dito sa area ng Ron's Boulevard, madalas talaga ako pumupunta kasi lalo na kung magpapaaraw ka o kung gusto mong makasama yung pamilya mo na hindi ka masyadong gagastos. So itong Dolomite Beach, malaking bagay ito para sa pamilya na gusto magkaroon ng bonding. Pero syempre, para higit nating mapakinabangan yung lugar na ito, kailangan panatilihin din nating malinis. Para naman makita talaga na ang area ng Maynila ay isang tourist spot din na pwedeng pasyalan ng ating mga turista. At higit sa lahat, syempre, dahil ito ay sariling atin, kailangan ingatan talaga natin na ito ay maging malinis all the time, lalo na kung may mga batang namamasyal, mga senior citizen, at higit sa lahat, yung mga katulad ko na gusto kong ipakita sa mga kababayan natin na mahalaga sa atin yung mga ganitong lugar kasi ito yung magpapakita ng kaunlaran din ng Pilipinas. Ma'am, pwede pong isa to sa magiging trademark ng Manila ba? Actually, dapat talaga magkaroon ng lugar sa Maynila na lagi nating mapupuntahan. Sana ito ay mapansin ng mga turista at mabigyan din ng atensyon ng Manileño para naman malaman nila na ang Maynila interesting din puntahan. So kung mapapanatili natin siyang maganda at malinis, syempre makaka-encourage pa tayo, lalo na yung mga lumuluwas ng probinsya dadalaw dito. So at least magkaroon tayong pwedeng maipagmalaki na lugar na pwede natin puntahan palagi. So dahil ito ay dagat talaga, iba pa rin kung makakatulong tayo maging malinis yung dagat para maiwasan din yung mga pollution, lalo na ngayon, di ba? Yung pollution talagang sa buong Pilipinas na. So yung ganitong area, pribilehiyo nating mga Pilipino na mapanatili ito dahil ang dagat ay mahalaga, di ba? Kasi dito tayo kumukuha ng pagkain. Dito rin na ingatan natin na maiwasan na magkaroon ng problema, lalo na dito yung mga kalat. May mga maliliit na kalat lamang na sana yung mga kababayan natin pupunta dito, iwasan nila talaga magkaroon ng kagat. Anyway, kami nandito naman para magpakita din ng support dito sa atin, sa Dolomite na actually nakakatuwa pala pumunta rito. Siguro maganda rito pagka umaga tsaka medyo late in the afternoon, palubog na yung araw. Kasi ma-appreciate mo talaga din yung ating surroundings, lalo na yung likas na yaman ng Pilipinas. Ma'am, bilang isang taga Maynila, ano yung nakita mo noon at ngayon na meron sa nakikita natin ngayon? Di ba kasi may issue talaga dito sa may Dolomite na araw. Actually, nung araw naman talagang likas na maganda na dito kasi dagat na to eh. Kaya lang ngayon, nakakatuwa kasi kahit pa paano, binibigyan nilang pansin na magkaroon ng development. So, talagang kailangan natin alagaan. Para meron pang puntahan yung mga taga Maynila, pati yung mga Pilipino, na pwede mo maipagmalaki. At sana wag itong mawala kasi nakakalungkot kapag yung likas na yaman natin, unti-unting napapabayaan. Nung araw, ma'am, ano yung nakikita mo dito bilang taga Maynila? Actually, tubig lang talaga to eh. Dagat lang talaga siya nung araw. Kaya maganda siyang pasyalan
Kasi yung simoy ng dagat, nakakatulong na lumakas yung lungs ng isang tao. At the same time, yung hangin, sariwa. Kaya kung mananatili siyang malinis talaga, maganda kasi makakalanghap ka pa ng sariwang hangin dito sa Maynila. Ma'am, ano po masasabi nyo? Meron tayong murang pasyalan na katulad nito at nadagdag pa rin po yung isa sa mga Pasig River Esplanade. Ano po masasabi nyo? Meron tayong murang pasyalan dito po sa lungsod ng Maynila. Actually, maganda siya kasi syempre kahit papaano tayo, kung wala naman tayong pera, gusto lang natin mamasyal. Malaking bagay na meron tayong napupuntahan. Nakakatulong siya dahil kahit paano meron kang outlet eh. Kung ayaw mo na sa bahay, gusto mo mamasyal, o may mga anak ka, apo, o may bisita, meron kang maipagmamalaking Nalibre. lugar. Oo, Nalibre. nalibre. Baga ang konti na lang yung kain, pero ang mahalaga, makita natin yung kagandahan talaga dito. Ma'am, bilang isang nasa larangan ng pagdidegosyo, gaano po kahalaga ang mga foreign trip ni Pangulong Bongbong Marcos? In fact, nakabisita na po siya sa 17 na bansa sa loob lamang ng 2 taon sa pwesto niya. Anyway, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Hello, good morning. Hello po ako sa Todo Maynila. Alam mo yung ginagawa ni Presidente ng ating mahal na Pangulong Marcos, yung kanyang mga trip na talaga lumalabas siya ng bansa, nakikipag-usap, talagang binibigyan pansin niya yung progreso ng ekonomiya. Talagang positive yan. Kasi makikita naman natin yung kasipagan na pinapakita niya na talagang gusto niya magkaroon din ng kaunlaran at mapabuti yung ating ekonomiya. So, masasabi ko lang dyan, very good talaga si President. Kasi hindi naman biro din na ikaw ay lumabas sa bansa, bigyan mo ng pag-asa yung Pilipino, trabahuin mo na dumami pa yung investor para makapagbigay tayo ng at least magagandang trabaho sa ating mga kababayan, lalo na mapaunlad yung ating ekonomiya. Ma'am, pangalawa po, lalong tumataas po ngayon ang approval rating sa SWS survey nitong last quarter ng 2023. Sa tingin niyo po ma'am, ano kaya ang dahilan sa magandang numero na performance ng Pangulo? Yung pagiging transparent niya, yung bawat trip niya na binabalita niya, sinasabi niya, pinapakita niya ano pa talaga yung naging outcome ng kanyang trip, yun syempre, yung pagiging transparency, pagiging totoo na yung ginagawa niya talaga para sa ikakabuti ng mga Pilipino. Ma'am, number 3 ma'am, matunog po ngayon ang pagsulong para sa charter chains, lalong-lalo na sa economic provision nito. Kaya po ba, ma'am, pabor po ba, kayo po ba ay pabor po ba na maisa katuparan ang pag-amyenda nito sa ating konstitusyon para sa pagpasok sa mga foreign direct investment? Actually, hindi naman tayo pwedeng tungkol sa ikakabuti ng ating ekonomiya eh. So, makakabuti yan at talagang makakapagbigay pa ng mga trabaho, ng makakatulong pa sa ating mga Pilipino. Siyempre, dapat suportahan na lang natin kung saan makakabuti yung kalagayan natin na magkaroon tayo ng paunlaran, lalo na sa ekonomiya. Ang hirap kaya kapag bagsak ng ekonomiya, syempre ang maapektuhan dyan ng mga tao katulad natin. So, favor ako basta sa ikakabuti para sa ating mga Pilipino. Tayo naman, yan namang pag-amyenda, yung sa charter change, yun lang yung para sa kaunlaran, matutukan yung economic progress natin. Matutukan yung talagang makapagbigay din ng trabaho, ng negosyo, ng pag-asa, at saka ng opportunity sa ating mga Pilipino. Ma'am, konting share naman po doon sa programa na nagpapatuloy ngayon, especially yung sa mga senior citizen na from 43 billion na punto para sa mga senior citizen. At ngayon naman may panibago na namang pinirmahan sa Pangulong Bongbong Marcos at isa pa din doon yung 1,000 na po monthly yung sa social pension. Actually, talagang very good news po yan dahil nga naibaba na ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos yung 43 billion pesos para sa health insurance ng mga senior citizen. At syempre, dagdag benepisyo rin yung 1,000 pesos na para sa ating mga indigent na mga senior citizen na talagang yung walang-wala, magkaroon sila ng chance na magkaroon sila ng ng pension na makakatulong para sa kanila. Syempre, unang-una masasabi ko lang dyan, ako naman ever since nag-umpisa sa
sa online registration up to now, na natutuwa ako kasi umabot na ng 5 milyon ang mga nakarehistro ng mga senior citizen, at patuloy pa natin itong gagampanan para lahat ng senior citizen ay masiguro natin na marehistro para yung kanilang 43 billion pesos ay talagang mapunta sa kanila direct. Dahil alam nyo naman, ang buhay ng isang senior citizen napakahirap. Pag tayo nga nasa middle age, iba, nahihirapan, napapagod. Wag pa yung ating mga senior citizen na. Kaya ito ay isa ring pasasalamat natin sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagbibigay atensyon niya para mabigyan din ng tulong yung ating mga senior citizen. Malaking bagay po ito. Kaya sana, para sa ating mga kababayan na may mga senior citizen sa kanilang tahanan o may magulang pa o kamag-anak, tulungan po natin sila na makapagparehistro online kasi ito rin yung paraan natin na mabigyan sila ng tulong, lalo na maramdaman nila na mahal sila ng ating gobyerno. Kaya sana sa ating mga senior citizen, mag-visit po kayo sa website na www.ncsc.gov.ph na kung saan dito pwede po kayo magparehistro online at makikita nyo yung mga activities ng NCSC at yung mga programa na nakalaan para sa ating mga senior citizen. Ma'am, schedule niyo po sa Media House Express, ma'am. Oo, every Saturday meron akong teleradyo sa Media House Express 1 to 2 p.m. Ito ay nagbibigay daan para magkaroon pa tayo lalo ng pagtulong sa ating mga senior citizen at sa ating mga kababayan na maipaabot natin yung magandang balita, matulungan natin sila sa ibang programa, makababa tayo sa masa para higit natin maunawaan ano ba talaga ang sitwasyon nating mga Pilipino sa ngayon at ano ba yung solusyon na pwede natin gawin para makatulong tayo sa kanila. Ma'am, mensahe niyo po sa maraming katulad mo, sana maraming katulad mo na patuloy na sumusuporta sa mga programa para sa ating mga kababayan. Ano yung mensahe niyo po sa katulad niyo po? Siyempre, ang mensahe ko, ipagpatuloy nyo lang po yung ginagawa ninyo. Higit natin kailangan ng isa't isa sa ngayon. Hindi lamang dahil sa kahirapan, kung hindi bigyan din natin ng pag-asa ang bawat Pilipino na sa kabila ng problema na pinagdaraanan natin, sa kabila sa kabila ng kahirapan, ng pag-iisip, pagdurusa ng ibang Pilipino natin, mabigyan natin sila talaga ng support at pag-asa rin na tayo ay magtulungan para naman sa ikauunlad din natin, lalo na tayo mga Pilipino. Siyempre, ang dapat din natin mahalin yung sarili natin, bansa, yung kapwa natin Pilipino, na sa pagtutulungan, wala talagang imposible, kundi mabibigyan natin kahit paano ng solusyon yung mga suliranin na nararanasan natin. Ma'am, FB page niyo po, ma'am. Actually, meron akong FB page, yung Marat Abundong Supporters, na kung saan nandyan po makikita ninyo yung mga activities na akong ginagawa. Diyan, sinishare po namin. Kasi kahit paano, nabibigyan natin nabuboost natin yung moral ng mga Pilipino. Nabibigyan natin sila ng pag-asa na maganda palang tumulong, maganda pala ang outcome nito sa atin. Kasi kahit hindi naman tayo mayaman na mayaman, pero kung nakikitaan natin ang bawat isa ng may puso at malasakit, ibang bagay po yun. Kasi kahit paano, araw-araw nagigising ka na may dahilan para tayo ay tumulong. Ma'am, mensahe niyo po kay Pangulong Bongbong Marcos na kay First Lady Lisa na ngayon po patuloy po na nagpapagaling kasi natagtag po sa biyahe mo, sa trabaho. Okay na ko para kay Presidente Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Ako, ingatan niyo po yung health ninyo kasi kailangan po natin maging malusog para magampanan po natin yung ating ginagawa sa ngayon. Kaya bigyan niyo rin po ng oras na kayo ay makapagpahinga. Ipagdarasal ko na kayo po ay gumaling na or mapabuti pa yung kalusugan dahil kailangan po natin ng bawat isa. Actually, talagang mahirap sa panahon ngayon na magkasakit dahil bukod sa magastos at the same time mapuputol yung ating ginagawa. Kaya ako naman every now and then talaga I make sure na ako ay kumakain sa oras, kumakain ng gulay, nagtitake ng vitamins kasi para mapagpatuloy ba natin lahat ng activities. Kaya sana sa ating mahal na Presidente at First Lady, ingatan niyo po ang inyong sarili, intindihin din natin na sila ay tao rin at kailangan din nila talagang magpahinga. Ma'am, dahil nga po marami pong nagsasabi na ganun po kahalaga sa inyo ang mga senior citizen at kitang-kita naman po ang pagtulong po ninyo. Bakit ganun na lang po daw kahalaga sa inyo? Siyempre, alam na, sa dami ba naman natin pinagdaanan, lalo na nung panahon ng pandemya, nakita natin kung gaano kahalaga ang bawat isa.
Kaya itong pagkakataon na ibinigay sa atin, pangalawang pagkakataon, mahalaga sa akin na magampanan natin yung pagiging isang tunay na tao na tayo ay makatulong talaga kasi yun ang kailangan natin sa ngayon. Thank you po, Thank you, ma'am. ma'am.